Praise God. Tingnan mo yung katabi mo, yan ba yung kasama mo last week? Yan po ba? Kapag sinabi mo yan ang kasama mo, sabihin mo, kamusta sa'yo? Mapagpalang umaga. Sabihin mo, sapagkat sa panahon po natin ngayon, iinit lalamig. At sa pagpapatuloy po ng ating mensahe mula sa Panginoon sa series natin, na ang Panginoon ay makilala natin siya sa pamamagitan ng kanyang mga pangalan. Known by God o known God by His name. Sapagkat kung kilala natin ang Panginoon, ito ang sinasabi sa Hosea 4:1b or 6a, wala ni isa man sa inyong lupain ng tapat na nagmamahal at kumikilala sa akin. Sa 6 po, napapahamak ang aking mga mamamayan dahil kulang ang kaalaman nila tungkol sa akin. Ibig sabihin po, kapag po tayo kinikilala natin ng Panginoon, minamahal natin. Kaya po ang ating sino po may asawa dito, di ba? Bago kayo mag-asawa, kinilalam nyo muna eh. Di ba? For how many years kayong mag-boyfriend or girlfriend, kinikilala nyo muna. Kasi nga, doon lalo na ipapakita yung pagmamahal natin. At sa Diyos ganun din, sa ating nakikilala ang Panginoon, lalo natin siyang naiibig, lalong-lalo na po ang kanyang pangalan ay napakaraming kahulugan na kung saan magbibigay sa atin ng tunay na kapangyarihan sapagkat ang kanyang pangalan po ay tunay na kapangyarihan. Ano po? Last week po na yung ating Elohim na ang Diyos ang makapangyarihan. Dito makikita natin siya yung lumikha ng lahat. Lahat ang nakikita mo, maging ang katabi mo, ay nilikha yan ng Diyos. Ginamit lang ang ating mga magulang. At hindi lang yon, kundi siya rin po ang nagbabago sa atin. Siya yung may kapangyarihan. Dakilang kapangyarihan na kahit anong gawin mo sa buhay mo, kapag hindi mo kasama ang Diyos sa pagbabago, hindi po mangyayari yung kabuuan ng pagbabago. Ang sumunod po yung ating Yahweh, the Lord, o ang Panginoon. Ang Panginoon, pinapakita po dito na siya yung may highest o supreme moral kung saan siya lang po nakakaalam ng tama para sa atin. Kasi madalas ang tama natin, mali pa rin. Di po ba? Ang pamantayan natin ay yan Diyos. At hindi lang yon, ang ating Panginoon ay tumutugon sa kanyang pangako. Ginagawa po niya to. Talagang nangyayari po yung pangako. Ano po? Kaya mahalaga po sa ating pagpapatuloy ng ating mensahe o series, Know God by His name, dapat maalala po natin yung kanyang pangalan na ay tunay na magagamit natin sa ating bilang mananampalataya o habang tayo tumatakbo dito sa mundong ito. Ano po? Sino po dito yung nakapanood ng gera? Yung film, ito ay True Life or hindi? Sino po nakapanood ng mga ganong pelikula? Pakitaas po kamay. Hindi po kayo nanonood ng gera, yung mga war, yung mga... Hindi po. Sino po yung nanalo po dun sa gera? Yung bida, syempre, no? Paano po sila nanalo? Magagaling. Ako po, sino nakapanood ng Troy, Helen of Troy? Si Brad Pitt. Naalala ko po yun eh. Sino po nakapanood nun? Di ba? Magaling na warrior si Brad Pitt. Kasi yung pangyayaring yun, kinuha po ng isang bansa yung asawa. Dinala doon. Sa Troy, Helen of Troy nga ito. Binalikan po sila. At isa po sa pinakamagaling na warrior, si Brad Pitt. Magaling po yung pangkat niya. Kaya po dinala siya doon eh. Para siya yung makipaglaban doon sa kumuha ng asawa po na siyang hari. At to make the story short, nanalo po sila Brad Pitt yung nila kasi magaling strategy nila. Yung gumawa sila ng isang kabayo na parang yari sa kahoy na doon pala yung mga kawal. Pinasok nila doon sa Pero sad to say, namatay po si Brad Pitt. Namatay. Pero nanalo po sa gera yung kanilang, yung pinamumunuan po nila. Dahil sa galing. Ano po? Makita po natin, marami pong tayong mata na mapapanood na gera na kung saan talaga sa strategy ng mga magagaling kaya nananalo. Minsan naman sa dami na hukbo kaya nananalo. Di po ba? Na kung bakit sila nanalo sa gera. Ano po? Pero po, ngayon ang ating mensahe ng Panginoon, napakahalaga po. Kung paano kanyang pangalan ay magbibigay ng tagumpay sa lahat na may hawak ng pangalan na ito. Kaya ang mensahe po natin ngayong umaga, Yahweh Nisi, the Lord is my banner, or
Yahweh Nisi, ang Panginoon ng aking bandila ng tagumpay. Di po ba? Ang bandila po kasi, kung titignan po natin, yan po ay nagpapakita ng kasarinlan ng isang bayan o isang kapangyarihan na kung saan malakas, kaya nagkaroon sila ng bandila. Sino po nakakaalam ng bandila natin? Ilang kulay po ang bandila po natin? Ilan po? 4, kasama yung star, puti, tsaka red, tsaka blue. Pag ang red po nasa ibabaw, ano pong ibig sabihin nun? Gera, di ba? Minsan ang mga mag-asawa, kahit hindi pula, puti, naggegera na eh. Iwalay sa puti, sa tikulo. Pag ganun po yan, di ba? Kaya nga meron, sino yung nakakaalam dito, mga kabataan, panunumpa sa watawat. Sino pa nakakaalam? Di ba? Sa kaidaran ko, alam yun eh. Yung panunumpa sa watawat. Ang watawat, di ba? Sino nakakaalam? Kasi ginagalang po yan. Ibig sabihin, yung bandila, ito po is sumasign o sumisimbolo ng kapangyarihan o kasirinlan ng isang bansa. Kaya nakita niyo lahat ng bansa may mga bandila. Di po ba? Pagpapakita po yun ng pagkakaisa ng mamamayan sa isang lugar. At sa atin din po, sa Panginoon, ba't sinabing ng Yahweh Nisi, the Lord is my banner. Ito po yung nagpapakita ng Yahweh Nisi means, ito po sa Hebreo, pero sa English po, the Lord is my banner. Pinapakita po nito, sumisimbolo po sa ating Panginoon na kumakatawan ng tagumpay, proteksyon, at sentro ng pagkakaisa ng kanyang mamamayan. Kaya makikita po natin yung bandila, napakahalaga sa isang bansa. Nagpapakita ito ng kapangyarihan, pagkakaisa, at lalong-lalo na po sa Panginoon. Ang nangyari po ito, nung pong si Moses, nailabas na sa Ehipsyo ang mga Israelita. At nangyari po yun, lumabas na sila at napunta sa wilderness for 40 years. Dapat 40 days lang, naging 40 years. At ang unang-una na lang makakalaban dito, Amalekita. Una nilang pagpunta po sa lupang pangako, yun ang unang nilang makakalaban. Ano po sabi dito sa Exodus 17:15-16? Gumawa si Moses ng altar at tinawag niya itong ang Panginoon, ang aking bandila ng tagumpay. Sinabi niya dahil sa itinaas ng mga Amalekita ang kamao nila sa trono ng Panginoon na patuloy na nakipaglaban sa mga Amalekita ang Panginoon magpakailanman. Ito po mga Amalekites po, ito po yung lahi ni Esau. Ito po yung lahi ni Esau, ito yung kapatid ni Jacob na Israel na ang pangalan, na kung saan ito po yung apo. At ito po yung Amalekita nito, napakagrabe po nito. Walang awa po ito. At ang laging tinitira yung pinakamahina sa tribe ng mga Israelita. Kaya nga sinabi dito sa verse, laging kaaway. At ang sabi nga dito na patuloy na makikipaglaban sa Amalekita ang Panginoon magpakailanman. Ibig sabihin talagang kaaway ito ng mga Israelita nung panahon na yon. At yung panahon na yon, tumutukoy po sa atin nung lumabas na sa Israelita, sabi ng Panginoon kay Moses, Moses, may makakalaban kayo, ito mga Amalekita. Ang gawin mo, umakyat ka dun sa bundok, at pag umakyat ka, isama mo si Hud, tsaka si Aaron, upang ito ang tutulong sa'yo. Upang sa ganun, pag tinataas po kasi ni Moses yung kayang baston ng Diyos, yung ginamit sa Ehipsyo, pag binasa niyo po, yung naging ahas, yun po yung ginamit niya, tsaka hinati yung dagat. Ito rin po yung ginamit niya. Pag itataas mo to, hindi matatalo ang mga Israelita. Kaya katulong po si Ehud tsaka si Aaron sa pamamagitan na yon ay nagkaroon ng tagumpay. Kaya ito po yung sinabi po dito ni Moses na ang Panginoon na aking bandila ng tagumpay. Ipinapakita po rito sa mga kaaway ng Israelita, ang Diyos ang bandera nila ng tagumpay. Kaya paghahawak po natin ang bandera, ang Panginoon, hindi pwedeng hindi ka magtatagumpay. Ibig sabihin po, panahon naman nung nila Israelita yan, talaga may kaaway yan. Tayo ngayon, wala na tayong kaaway. Di ba? Wala naman physical tayong kaaway. Maaring kaaway mo, asawa mo, kapitbahay mo, anak mo. Di ba? Ganon. Pero mostly talaga, walang gera nangyayari. Pero sa panahon po natin yun, meron tayong kalaban. Unang-una, ang mundo. Ano yung mundong ito? Ito yung mundo o lipunan na kung saan ginagamit ito para palayo sa Diyos. Di po ba? Ito yung mga makamundo na bagay na kung saan pinipili tayong hinihila palayo sa Diyos at ang kanyang pamamaraan ang nangyayari. Yan ang kalaban natin ngayon.
Ano po sabi dito sa unang Juan 2:16? Sapagkat ang lahat ng makamundong bagay, ang masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, at anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagbumula sa Ama, kundi sa mundo. Kaya kailangan natin magtagumpay laban sa mundo. Wala naman tayong kalaban na mga Amalekita, katulad ng Israelita, ni Moses, kundi ang mundo ang kalaban ng mga mamamayan ng Diyos. Kaya dapat makita po natin na ang mundo natin ginagalawan, mostly yan na nagpapalayo sa atin sa Diyos. Di po ba? Kasi maliwanag na kalaban ng Diyos ang mundo, yung pamamaraan niya. At ang pangalawa, yung laman. Ano ba yung pita ng laman? Ito yung makasalanan, kalikasan ng hilig na nagpapadala sa tukso o sa mga bagay na hindi nais ng Diyos na ating gawin. Ito yung nasa ng laman. Ito yung siya yung nasusunod sa iyo kaysa sa Diyos. Ito yung madalas nating kalaban. Mostly, hindi lang ang mundo, yung ating sariling kagustuhan, dito tayo nagkakaroon ng battle. Di ba? Araw-araw po, meron tayong labanan. At itong isa sa mga kalaban natin, yung ating sarili, yung ating nasa ng laman. Na kung saan, kung tayo magpapadala sa nasa ng laman, ano nangyayari? Talunan tayo. Maraming bagay ang nagiging hindi maganda kasi nga mas inuuna natin yung gusto natin, yung nasa na. Ano sabi sa Galatians 5:17 o Galatia 5:17? Sapagkat ang ninanasa ng laman ay laban sa nais ng Espiritu. At ang nais ng Espiritu ay laban sa ninanasa ng laman. Magkalaban ng dalawang ito, kaya hindi nyo magawa ang gusto nyong gawin. Ano ang kailangan natin gawin upang alin? Mapaglabanan ng nasa ng laman? Ang banal na Espiritu. Ang Espiritu ng Diyos. Yan po ang dapat nating ginagamit. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? Walk by faith, not by sight. Huwag tayong lumakad ng bilang mananampalataya sa pamamagitan ng nakikita natin makamundong pamamaraan, nasa ng laman, kundi sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At ang pangatlong kalaban natin, ang dyablo. Hindi natin nakikita. Ito yung kalaban o kaaway talaga ng Diyos, wala pa ng simula. Na saan nag-aakusa sa ating lahat. Hindi ka naman mababago. Siya yun. Siya yung prinsipe ng kasinungalingan. Yan ang pangatlong kalaban natin. Hindi mga Amalekita o mga bahay, kundi unang-una ang mundo. Pangalawa, ang alin? Nasa ng laman. Pangatlo, ang dyablo. Na kung saan ito talaga ang kaaway natin. Hindi naman natin nakikita. Supernatural. Kaya nga sabi nga ng Panginoon, di ba? Na manghumanda kayo, ang labanan natin hindi natin nakikita. Nasa paligid lang natin. Ito yung mga espiritu. Ito yung dyablo na kung saan pilit tayong inilalayo, lalo po sa katotohanan. Ginabaluktot niya. Kaya dapat po maghihanda tayo. Ano po sabi sa unang Pedro 5:8? Humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyo, ang dyablo ay umaaligid na parang leyong umaatungal at naghahanap ng malalapa. Kailangan vigilance po tayo. Kami tagal na akong Kristiyano, okay lang yan. Yan na problema. Pag pumasok na yan, kasi sitting pretty ka, okay lang, hindi ako magbasa ng Bible. Okay lang na kahit hindi ako ilang beses pumunta ng church. Hindi ako makaroon ng temple group o mga bagay na magbibigay sa akin na lalong lumakas ang aking pananampalataya at pagkakilala sa Diyos. Okay lang, hindi ako magbasa ng salita ng Diyos. Ano nangyayari? Doon tayo pumapasok, inaatake tayo ng dyablo. Marami ang Kristiyano tumatalikod dahil dyan. Kasi akala nila yung kalaban, basta-basta lang. Hindi, parang roaring lion, laging nakaamba dyan. Kaya nga sabi ng Panginoon, labanan nyo ang kaaway, tatalikod, at aalis sila. Kung di natin lalabanan, walang mangyayari. Malala pa tayo ng Panginoon. Sabi nga sa Ephesians 6:12, sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi mga masamang espiritu sa kalangitan, mga pinuno, may kapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. Hindi po natin nakikita. Tinuming katabi mo, hindi po yan ang kalaban mo. Minsan lang. Lalo yung mag-asawa. Minarinig ko sa kapitbahay namin. Demonyo ka. Nandun na pala si demon. Nandun na pala yung dyablo sa kapitbahay namin. Minsan ganun tayo. Bakit? Kasi behind ng ginagawa hindi maganda, nakikita natin, di ba? Evil.
Hindi kasi natin nakikita eh. Kaya ang labanan natin, pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos at makilala ang Panginoon. Kasi ang labanan natin dito, spirit. Hindi panahon nung talaga physical. Talagang patayan. Sa atin yun, sa panahon natin, ay banal na espiritu ang kailangan natin. Kailangan natin, gamitin ang salita ng Diyos upang sa ganon, mapagtagumpayan natin ang laban ng kaaway. Sino-sino mga kalaban natin? Hindi mga Amalekita. Unang-una, ang mundo. Pangalawa, nasa ng laman. At pangatlo, ang dyablo. Yan po ang kalaban natin ngayon. Ang tanong lang sa atin, kung alam mo ang ating Panginoon ay the banner of victory, the Lord is my banner of victory, Yahweh Nisi, ano gagawin mo ngayon? Kailangan nating tumugon. Alam niyo po, sa araw-araw ng buhay natin, pagising pa lang, labanan na. Pagpunta pa lang dito, may laban na. Di po ba? Umuulan, baka bumaha. Di ba? May gagawin pa ako eh. Ang dami nating laban. May pupuntahan ako eh. Saka na lang. Alam niyo po, kailangan natin sa bawat araw, paano ka tutugon sa mga laban na yan. Bakit po? Ano sabi po dito sa Exodus 17:9-10? Sinabi ni Moses kay Josue, pumili ka ng ilang mga lalaki na kasama natin at labanan ninyo ang mga Amalekita. Bukas tatayo ako sa ibabaw ng burol, hawak ang baston. Ito pa yung sabi ko po kanina. Anong tugon nila? Kaya nakipaglaban sina Josue sa mga Amalekita ayon sa inutos ni Moses, habang sina Moses, Aaron at Hur ay umakyat sa burol. Alam niyo po, kung alam nyo, Yahweh Nisi, the Lord is my banner, at siya ang tagumpay ng aking bandila, sa bawat pagsubok, sa bawat laban, ano dapat mong gawin? Makipaglaban ka. Hindi dapat, susuko na lang ako, ayaw ko na, wala akong pag-asa. Sabi nga dito the Lord is my banner of victory. Ibig sabihin, ang tugon mo, lalaban ka. Amen? Kung alam mo, nadala-dala mo ang bandila ng Diyos, sino dito dala niya ang Panginoon sa buhay niya? Ibig sabihin, dala mo ang tagumpay. Dala mo ang tagumpay. Kaya anumang pagsubok meron ka ngayon, anumang kinaharap mo ngayon, anumang future pa ang magiging mangyayari, ano sasabihin mo? Lalaban ako. Bakit? Dala-dala ko ang bandila ng aking Panginoon, ng aking Diyos na nagbibigay sa akin ng tagumpay. Kailangan natin makipaglaban. Lalong-lalo na, di ba sabi ko kanina, 3 yung kalaban talaga mostly ng mga Kristiyano. Labanan mo yan. Kasi alam mo, dala-dala mo ang bandila ng Diyos, ng Panginoon, ng tagumpay. Sabi, makipaglaban kayo. Hindi po pwede, may nangyayari. Ayoko na. Hindi na ako pupunta ng church. Ayoko na magbasa ng salita ng Diyos. Give up na ako. Hindi. Kailangan mo makipaglaban. Kasi nga, dala-dala mo ang bandila. Hawak-hawak mo. Kaya sabi ni Moses ito, habang hawak ko ang baston. Alam niyo po ba, hindi naman yung kapangyarihan ng baston meron eh. Ang kapangyarihan ng Diyos. Yung mga, hindi nyo napapansin, yung mga walang halaga, yan ang ginagamit ni Lord. Baston. May halaga ba yun? Pambugaw lang yun, pang ano? Si Mosbach, may halaga ba siya? Tagapag-alaga nga ng tupay eh. Kaya hindi po pwedeng, Pastor, hindi naman ako katulad mo, pastor ka eh. Hindi naman ako katulad, may pinag-aralan ako eh. Hindi naman ako katulad, ang buhay ko ganito lang. Hindi, ang pinag-uusapan dito, ang kapangyarihan ng Diyos. Yung tagumpay na dala ng Diyos mo na sa buhay mo. Amen? Yun dapat. Hindi ko kaya to kasi wala, no read, wala po kaming per. Hindi pinag-uusapan yan. Kasi ang sinasabi ng Panginoon, na meron ka na ang dala mo'y bandila ng Diyos, ng Panginoon, tagumpay ka. Kaya ang sabi mo sa katabi mo, laban lang. Ang mga kabataan sasabihin, adya, fighting. Di ba? Alam nila yun eh. Di ba? Bakit? Kasi nga, meron kang Diyos. Yahweh Nisi, the Lord is my banner. At ang pag-alay dito, ang kagandahan nyo, bakit? Nung sumama si Aaron at Hur, may dahilan yon. Kasi minsan tayo, pagod na ako sa nangyayari sa buhay ko eh. Alam niyo po ba kung bakit pinadala ni Lord yon? Kasi si Moses mangangalay. Mabibigatan.
Kaya po si Aaron sa kahon, yun ang tagahawak pag nabibigatan na si Moses, bumababa, matatalo kasi mga Israelita eh, pag nabababa yung tungkod niya eh. Itinataas, kasama. Kaya napakahalaga po ng kapwa natin dito ngayon. Hindi po pwedeng mag-isa ka lang sa pananampalataya kasi hindi lahat ng panahon, intense ang pananampalataya mo. Masigla ka, minsan mangangalay ka sa problema. Mangangalay ka sa mga ginagawa ng kaaway ng mundo. Mangangalay ka sa nasa ng laman. Mangangalay ka sa kasinungalingan ng dyablo. Pero kapag may kasama ka na nagtataas ng bandila ng tagumpay, ano mangyayari? Mananatiling tagumpay ka. Ano po sabi dito sa Galatia 6:2? Tulungan ninyo ang isa't isa sa mga problema at sa ganitong paraan matutupad din niyo ang kautusan ni Kristo. Kaya mahalaga po tayo sa isa't isa. Kaya pag narinig nyo yung testimony ng isa, nagkakaroon tayo ng encouragement eh. Nagtutulungan tayo sa isa't isa. Kasi hindi po kakayanin ng isang mananampalataya. Tinanggap ko naman siya kaya hindi na ako kailangang pumunta sa church. Hindi habang panahon na matakas ang iyong kamay, hawak mong bandila, mangangalay ka rin. Bababayan. At kailangan ng katulong, kasabi ka sa Ecclesiastes, mas maganda ang hindi nag-iisa. Kundi may kasama, pag nadapa ka, may magtutulong sa'yo para itayo ka. Yun ang kahalagahan na may kasama ka. Kasi may makakatulong ka. Unang-una, sinabi ko kanina, may tiyak na paraan sa pagtugon sa ating mga kaaway. Unang-una, dapat pagtugon laban sa mundo. Ano kailangan natin? Unang Juan 2:15, huwag ninyong ibigin ang mundo o mga makamundong bagay sapagkat ang sino mang umiibig sa mga ito'y hindi umiibig sa Ama. Kasi kahit mga Kristiyano, mas mahal nila ang mundo kaysa sa Diyos. Kaya ano nangyayari? Madalas talunan. Madalas mga kabataan nagpapakamatay sa walang katuturan lang mga bagay. Iniwan lang ng boyfriend, ng girlfriend, winakasan ang buhay. Iba namang adult, ganun din. Sinasayang, ayoko na. Anuhin ko na lang ang buhay ko. Mga bisyo lahat, nasisiraan ang buhay. Hindi. Bakit? Hindi po yan ang magbibigay sa atin upang malabanan natin ang mundo. Ibig sabihin, wag po nating ibigin ang mga mundong bagay o pagtugon laban. Ito po, wag mong iibigin ang mundo. Yan po para malabanan natin. Ang dapat nating gawin, iniibig ang Diyos at ang kanyang mga utos. Kung wag mo ibigin ang mundo, ano gagawin natin para malabanan ang mundo? Ibigin mo ang Diyos at ang mga utos. Sabi mo sa tabi mo, ibigin mo ang Panginoon. Bakit? Kasi pag inibig mo ang Panginoon, sasabihin ko sa inyo, hindi nyo na maiibig ang mundo. Kasi sasabihin niya yung utos, ang sabi sa 1:14-15, kung mahal nyo ko, sundin nyo ang aking mga utos. Sino nagmamahal dito sa Panginoon? Ibig sabihin, susundin mo yung utos. Ang utos ng Diyos ay nagpapalayo sa pamamaraan ng mundo. Kung bakit hindi nyo nagagawa yung utos ng Diyos? Ang ginagawa nyo yung pamamaraan ng mundo eh. Ganun, dalawa lang po ang pwede natin gawin. Sundin mo ang Diyos o sundin mo yung pamamaraan ng Diyos. Kung gusto nyo mapagtagumpayan ang laban ng mundo, ibigin natin ang Diyos. Nang higit sa lahat. Kaya nga, mostly, tingnan mo yung karamihan na mga Kristiyano, hindi na siya naging makamundo. Bakit? Kasi si Lord, okay na. Si Lord, sapat na. Kasi yun ang magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Kaya nga sinabi nga sa sa Ecclesiastes di ba? Maging sa yuman ang mundo ng lahat ng bagay sa mundo ito, pero hindi bibigay sa inyo ng tunay na kasiyahan. Bakit naghahangad pa rin tayo ng kasiyahan? Parang wala tayong kasiyahan. Kasi nga hindi ito ang magbibigay o katugunan, lalo na ang mundong ito, hindi magbibigay sa iyo ng katugunan. Kaya nga hindi natin malabanan ng mundo eh. Bakit? Mas iniibig natin ang mundo kaysa sa Diyos. Ano pa? Sabi dito, pagtugon sa laman at dyablo. Kanina, di ba, 3 pinagsama ko na lang. Paano po natin gagawin dito? Efeso 5:18, huwag kayong maglalasing dahil nakasisira ito ng maayos na pamumuhay. Sa halip, hayaan ninyo mapuspos kayo ng Espiritu. Sino dito yung dati nagiinom? Kung babait, ako lang ha. Bait nyo ha. Di ba, pag kayo nagiinom, sa kayo napupuspos? Espiritu ng alak. Kaya nga,
binanggit dito yun eh. Pero para gusto nyo mapaglabanan o mapagtagumpayan ang nasa ng laman at ng dyablo, mapuspos kayo sa Espiritu. Paano natin magagawa yun? Umatin tayo every Sunday. Magbasa tayo ng salita ng Diyos. Makibahagi tayo sa ginagawa ng iglesia, mga temple group, mga bagay, pagbabasa po ng salita. Bakit? Diyan po tayo napupuspos ng Espiritu upang mapaglabanan. Kaya nga si Jesus bakit napaglabanan ng tukso? Salita ng Diyos ang ginamit. Pag wala po tayong alam ng salita ng Diyos at hindi tayo napupuspos dito, ano mangyayari po? Ay, oo, yan ang sabi kasi ng paniniwalaan mo na. Kapag puspos tayo ng banal na Espiritu, merong kikilos sa'yo upang yung mga bagay na maiiwasan mo. Totoo po yan. Kasi po ako nun, di ba, nabanggit ko po sa inyo nun, lagi po ako nagiinom. Nung mentor po ako ni pastor nun, siyempre may devotion, may basa ng salita ng Diyos. Alam niyo po, mismo ang Diyos ng kumilos, hindi ko po nakakasalubong yung mga nakakainuman ko, hindi na nagte-text sa akin. Hindi po pagkilos ko po yung pagkilos po ng banal na Espiritu. Kasi once na tayo po ay na busy sa Diyos na, hindi ka na may busy sa gawa ng mundo. Dalawang bagay din lang yun eh. Kapag hindi ka busy sa mundo, saan ka busy? Sa mundo. Napupuspos ka ng makamundong bagay. Pag napuspos ka ng banal na Espiritu, sabi ko sa inyo, wala ka ng panahon para sa paggawa o pamamaraan ng mundo. Kaya kung gusto natin malabanan ang pagtugon natin laban sa laman o sa dyablo, unang-una, busugin mo ang espiritu mo ng mga bagay na magbibigay ng katatagan. Ano po sabi sa unang Santiago 4:7-8a? Kayo, magpasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayo ito sa inyo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo. Paano tayo makakalapit sa Diyos? Sino po dito lagi nananalangin? O pag may hihingin lang, Lord, may hihingin lang ako. Pero pag wala, di tayo lumalapit. Di ba? Paano tayo mapapalapit sa Panginoon kung hindi natin siya kinikilala? Ang pagpapasakop po, ibig sabihin yung gusto ng Diyos, yung dapat ang nangyayari sa buhay mo. Yun po ang pagpapasakop. Di po ba? Pag nagpasakop ka, pinapatay mo yung nasa ng laman mo, yung gusto mo, hindi na pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan kung ano ang gusto ng Diyos sa buhay mo. Kaya hindi natin malabanan ng nasa ng laman eh. Kasi yung pa rin ang nananaig sa atin eh. Ang dyablo, yung pa rin. Bakit? Kasi yung pa rin ang nananaig, nagpapasakop tayo eh. Pero kung alam mo na tagumpay ka na, bakit ko pa gagawin? Kaya ko naman eh. Ayaw mo nang ilaban, ayaw mo lang bigyan ng pagtugon na kung saan gamitin mo yung pamamaraan ng Diyos kaysa pamamaraan ng mundong ito. Kasi lahat ng mundong ito, sa dyablo yan. Sa dyablo yan. Ano lang yan, yung hindi for eternal. Lahat dito mawawala yan. Totoo po yan, lahat dito sa mundo mawawala. Pero pagdala mo ang bandila ng Diyos, tagumpay ka. Amen? Sabi mo sa katabi mo, lagi mong bitbitin ang bandila ng Diyos. Hindi ka talunan. Di po mga kabataan, pag wala na, pag nakaramdam, wala, mahina ako. Hindi ka talunan. Dala mo, Yahweh Nisi, dala mo yan eh. Ano pa mga pangalawa? Sabi dito, kung kaya si Yahweh ang ating bandila ng tagumpay dahil sa mga pangako ng Diyos sa iyo. Bakit ko po nasabi? Ano sabi sa Exodus 17:14? Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Moses, usulat mo ito upang hindi makalimutan at ipala mo ito kay Josue. Lubusan kong ibuburahin ang alaala ng lahi ng Amalekita. Nung nanalo na ang mga Israelita laban sa Amalekita, nangako pa ang Diyos. Sabi niya, itong pangako kong to, ang sabi dito, ipaalam mo, ilagay mo to na ako, the Lord is my banner of victory. Sabihin mo to kay Josue. Kasi si Josue papalit eh. Sabihin mo to. Anong ibig sabihin dito? Hindi ang kaaway ang magdidetermine o magdidetermine kung ano mangyayari sa buhay mo. Ang Diyos na nagsabi na tagumpay ka, ibig sabihin tagumpay ka. Ano man ang sitwasyon,
talo ko ngayon. Hindi ang kaaway ang magdidetermine. Ang sabi ni Lord, tagumpay ka. Yun ang sinabi ng Panginoon, buburahin ko lahat ng kaaway mo. Papakita ko na ang bandera mo ay bandera ng tagumpay. Pinangako yun, ipinakita sa mga susunod na lalaban sa mga Israelita. Kaya hindi po dapat ka ito sitwasyon ko. Hindi, ang kaaway sinasabi ko, sa'yo na wala ng silbi buhay mo, hanggang diyan ka na lang. Hindi ang away ang magsasabi niyan sa'yo, kundi ang pangako ng Diyos sa'yo, yun ang magdidetermina ng buhay mo para for the future. Di ba mga kabataan? Huwag kayo kung kayo may bumaksak man lang kayo, may bumaba kayong grade, hindi yan ang magsasabi sa'yo kung saan ang kinabukasan mo. Ang kinabukasan mo sa pangako ng Diyos nakaangkla. Amen? Sino dito mga nabibigatan ngayon? Sino dito hindi yan ang mangyayari? Kasi may pangako ang Diyos sa'yo. Lalong sinasabi niya, Yahweh Nisi, the Lord is my banner of victory. Ipaalala mo yan. Sabi mo sa mo, pinapaalala ko na sa'yo. Baka makalimutan mo eh. Kasi mga mananampalataya, minsan may amnesia. Pag nandiyan na yung problema, pag nandiyan na nasa sitwasyon ka na, parang wala na. Kaya nga sabi dito ni Moses, sabi ng Panginoon, ipaalam mo ito, sabihin mo, kasi ganun tayo minsan. Kapag nabi problema na, wala na yung Yahweh Nisi. Nakangiwi na lang tayo. Kasi parang hindi natin kaya eh. Kaya nga napakahalaga po na alam natin ang pangalan ng Panginoon kasi ito'y nagbibigay sa atin lalo na panghawakan natin ang pangako ng Panginoon. Na pagsabing, hindi, ganito nangyari sa buhay. Hindi. Bakit? Tagumpay ka. At sinabi na ng Panginoon, buburahin ko ang lahat ng kaaway mo. O baka sabi, Pastor, may kaaway ako dito, baka burahin ni Lord. Yung behind that, baka sabihin nun, laging nakaaway yung mag-asawa. Pastor, buburahin ba yung asawa ko? Yung kaaway natin, sino? Ang Diablo, behind that. Tayo mga Kristiyano, lagi naman ganun eh. Nagkakamali pa rin tayo, pero hindi naman talaga kaaway natin yung mga yan, kundi yung si Satanas, ang Diablo. At buburahin yan. Bakit? May pangako kasi ang Diyos tungkol sa mundo. Ano yun yun? Di ba? Paano ka tumugon? May pangako din. Ano yung pangako ng Diyos para mapaglabanan natin ang mundong ito? Ano sabi dito sa John 16:33? Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, ngunit magpakatatag kayo. Dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Maliwanag po sinabi ni Jesus. Bilang mga Kristiyano, may labanan talaga. May labanan. Kaya nga sinabi nga dito, daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo. May talagang war na nangyayari. Pero ano pangako sa atin? Napagtagumpayan na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Na-conquer na ito ni Jesus Christ doon sa cross na muli siyang nabuhay. Ibig sabihin, mapagtatagumpayan din natin lahat ito ang laban ng mundo. Pangako sa atin yun. Kaya huwag kang give up. Sabi mo sa tabi mo, huwag kang mawawala ng pag-asa. Huwag kang give up. Kasi napagtagumpayan eh. Ang tanong lang, makikiayon ka ba sa tagumpay ni Jesucristo? O ulitin ko, sino po dito dala ang bandila ng ating Panginoon? Amen. Laging sinasabi, itaas mo yung bandila ng tagumpay, itaas mo si Christ, itaas mo ang Diyos, ang ating Panginoon, every day sa iyong buhay. Hindi yung kapag masaya ka lang, kapag may pagpapala ka lang, no. Every day, sabi nga ng Panginoon, do it for the glory of my name. Sa lahat ng ginagawa mo, sa kapurihan ko, dapat itinataas. Hindi sa lakas mo, hindi sa talino mo, hindi sa yaman mo, kundi sa kapangyarihan ng Diyos, sa bandila ng Diyos na nagsasabi, tagumpay ka anak. Pero kailangan lang natin yung pangako ng Diyos, panghawakan natin. Magtiwala tayo sa Panginoon na siya nagligtas sa atin upang mamuhay tayo sa sanlugan na kung saan wala na tayong kaaway. Na finish line mo na. Ano na yun? May buhay na walang hanggan ka. Yun ang pangako sa atin ng Panginoon. Yung takbuhin natin na mapunta tayo kung saan kasama natin ang Panginoon. Wala nang kaaway. Puno na ng kapayapaan. At ang pangako ng Diyos tungkol sa laman at Diablo, ano sabi?
Kaya mamuhay kayo ng ayon sa Espiritu upang hindi ko mapagbigyan ng pagdanasa ng laman. Sa Galatia 5:16. Bakit po? Kapag po tayo puno ng banal na Espiritu, malalabanan na po natin ang nasa ng laman. Paano po yun? Kasi nga may pangako na ang Panginoon. Di ba sabi ng Panginoon nung umakyat sa langit, ang sabi, iniiwan ko sa inyo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang Espiritu ng Diyos ay hindi binigay sa atin upang maduwag tayo, kundi maging matapang at maging matatag tayo sa lahat ng gera ng ating buhay. Kasi una, napagtagumpayan ko na yan. Ang kaaway pa naman ganyan. Kaya ang gusto ng Diyos, lagi kang magbasa ng salita ng Diyos eh. Bakit? Pag may binigay na kasi ang Diablo, binabaluktot niya yung katotohanan. Di ba? Kristiyano ka na. Ilang taong ka ng Kristiyano? 30 years. Ba't ganyan pa rin ang buhay mo? Bakit? Parang mahirap ka pa rin. Di ba? Sino nakakaranas ng ganon? Pero kung paspos ka ng banal na Espiritu, ang katotohanan nasa iyo. Ano sinabi ng Panginoon? Mapalad ang taong sa akin lang humihingi ng tulong, ang nagbibigay ng pag-asa ay nasa akin. Sinabi ba ng Diyos na blessed is the man kapag mayaman ka? Kapag matalino ka? Kapag magaling ka? Hindi naman eh. Kaya nga sabi sa Jeremias, di ba, ipagmalaki mo ang alin? Ang makilala ako. Ibig sabihin, yung pagkakilala mo sa Diyos ay isang kayamanan na higit pa dito sa mundong ito. Kaya sabi mo sa katabi mo, ang yaman mo pala. Sabi mo sa totoo. Kasi tayo nakating tayo sa ano ng mundo. Kapag marami kang pera, maganda, sasakyan mo, makalakay bagay, ang yaman mo. Yan ang nakakalimutan ng mga Kristiyano. Bakit? Ang kayamanan, ang tunay na kayamanan ay ang ating Panginoon. Yahweh Nisi, yan ang tunay na kayamanan. Kaya kapag may Diyos ka sa buhay mo, napakayaman mo. O ba't ang lulungkot nyo pa rin? Isa, ang yaman ko pala. Parang hindi pa rin mapanghawakan eh. No? Kailangan by faith. Kaya nga sabi ko sa inyo, ako yung tao na lagi gusto ko, lagi nakangiti ang tao. Bakit? May Diyos ka, mayaman ka. Sabihin ko sa inyo, yung bang mayaman, nasalba siya nung namatay siya? Si Alexander the Great, ang sabi nga, pag ako'y namatay, ibukas niyo ang kamay ko. Bakit? Pinapakita ko lang na wala akong madadala doon sa kabilang buhay. Mahirap at mayaman, mamamatay din. May pagkakaiba? Wala. Pero ang may pagkakaiba lang, pag ikay mananampalataya, pag namatay ka, ang kayamanan na tunay, dala-dala mo for eternity. Ano yun? Makakasama mo ang Panginoon for eternity. Pag kabila ka, di mo makakasama ng Panginoon habang buhay ka pa ang parurusahan. Walang hanggan po iyon. Kaya dito ang sinasabi ng Panginoon, ang pangako niya dapat mapuspos tayo. Ang pangako ng Diyos tungkol kay Satanas ay parurusahan magpakilanman. Minsan ganun tayo. Kung sino pa ang gumagawa ng masama, siya pa yung nabibless, siya pa yung umayaman. Sino magsalita minsan ng ganun? Yung nakapanood pa sa TV, sino pa yung mga corrupt, sino pa yung mga contractors, yung mga bilyon-bilyon ng pera? Kami to na nagtsatsaga sa trabaho, kami pa. Di ba? Sinabi nga dun sa mabalikan lang natin, dun sa awit, sa Salmo. Sabi dito, nung pumasok ako sa templo ng Panginoon, doon ko na nalaman na unawaan kung anong mangyayari sa masasama. Parurusahan po sila ng Diyos. Pangako po yun. Kaya huwag tayo mag-isip, nakakaingit naman. Sana ganun na lang. Hindi. May hangganan po ang paggawa ng masama. At pangako po yan, lalong-lalo na sa atin. Kaya nino kalaban talaga natin si Satanas. Ano sabi dito sa Pahayag 20:10? Sabi dito. At si Satanas na dumaya sa kanila ay itatapon sa lawang apoy at asupre na siya rin pinagtapunan ng halimaw tuwad na sinungaling na propeta. Magkakasama silang parurusahan, pahihirapan, araw at gabi. Sabi dito, magpakailanman. Pangako po ng Diyos yun. Pag sabing pangako, yung mga kaaway natin dahil si Satanas, huwag tayo maano dyan. Bakit? Antimano, meron na siyang pupuntahan. Tagumpay ka na. Minsan, hindi ko kaya labanan ng kaaway. Hindi. Tagumpay ka nga eh. Mayroon na nga pupuntahan, pangako na ng Diyos yan. Parurusahan na sila. Huwag ka na baka gusto niyo sumama. Minsan kasi Kristiyano gusto pang sumama eh. Anabi ng Diyos, I am na Yahweh Nisi, bandera ng tagumpay. Tagumpay ka, gusto pang sumama. Sabi mo sa katabi mo, kasama ka ba?
kasama ako sa bandera ng tagumpay. Amen? Doon tayo sumama. Kaya may pangako ang Diyos. Huwag tayo magano na, hindi ko kayang kaaway. Hindi mo talaga kaaway unless hindi mo itataas ang bandera ng tagumpay ang Panginoon. Alam niyo po dito sa mundo natin, hindi naman talaga natin kaya, mga Kristyano, hindi naman talaga natin kaya. Sino itong kayang labanan ng dyablo? Pakipagpapakita ka ng mukha, kaya ko to. Hindi po. Para lang sila Moses yan. Hanggat hindi tinataas ni Moses yung bandera ng tagumpay, hindi tatagumpay. Pero may pangako ang Diyos, sabi nga nun. Kapag patuloy mo itinataas ang bandera ko, sabihin ko na sa'yo, pangako ko yung kaaway mo, habang buhay kong parurusahan yan. Kaya si Lord, mahal na mahal ng mga tao, hanggat maaari, hindi sa buhay. Bakit? Kasi ayaw niyang makasama doon sa parurusahan. Gusto ng Diyos makasama kasi nilikha niya ang tao bilang isang tagumpay. Kasi si Lord, the Lord is my banner of victory. Kawangis tayo ng Diyos, ibig sabihin tayo'y tagumpay. Hindi tayo talunan. Kaya yun ang ibinabalik na disenyo ng Diyos. Kaya ibinigay si Jesus bilang katubusan ng kasalanan upang ibalik yung alin, yung image natin na tayo'y tagumpay. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang tagumpay? O mukhang talunan? Everyday tayo nagkikita pag nakita mo na kasi bakit? Talunan ka ba? Hindi ka talunan. Kaya lagi ko sinasabi, sino may hawak ng bandera ng tagumpay? Tinasabi mo, pagtingin mo sa sarili, tagumpay ba yan? Ang tagumpay may puno ng kagalakan. Amen? Meron mang problema, nakakiti pa rin. Kahit may sitwasyon na hindi maganda, tagumpay. Ano pa yung huling-huli? Sabi dito, ang huli nating kalaban, tinalo na natin ang kamatayan. Kasi tayo lahat makasalanan, lahat tayo parurusahan. Pero sabi ni Lord, may pangako ako. Pinagtagumpayan nyo na yan eh. Kaya alam niyo po ba, ayoko sa mga Kristiyano malulungkutin. Alam ni Kuya Nelson yan. Bakit? Nung nalaman mong napagtagumpayan mo yung pinaka-kaaway natin, yung kamatayan, ibinigay na yung tagumpay sa'yo, malungkot ka pa rin. Yun lang din eh. Maalaman mo na ikay merong buhay na walang hanggan, tinalo na ni Lord yan. Ano sabi dito sa 1 Corinto 15:26? Ang huling kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. Ibig sabihin, si Diablo, yan yung nagdadala ng kamatayan. Ano yung kamatayan? Ito yung second death na mamamatay ako tapos hindi. Ang sinasabi pong second death na kamatayan, ikay walang hanggang mahihiwalay sa Diyos. Parurusahan ka araw at gabi, magpakailanman. Di ba sabi kanina sa pahayag? Araw at gabi yun. 24/7 yun. Walang, time out muna. Nihirapan ako. Walang ganun doon. Dito nga, may time out pa eh. Kaya si Lord, kapag tayo nakakaranas ng mga pagsubok, may pangako ang Diyos. Kung pinangakauan ka na yan ng buhay na walang hanggan, hindi pa ba sapat yun upang sabihin mo, tagumpay ako sa buhay? Huwag tayong gumaya sa pamantayan ng mundo. Ang pamantayan ng mundo, pag ikitagumpay, ang ganda ng bahay mo, mansyon. May bahay ka sa ibang bansa, may bahay ka rito, may bahay ka sa tabing dagat. Tayo nangungupahan pa. Tayo ay, di ba yung ganun? Sasabihin, alam niyo po, nung ibinigay ni Lord, yung tagumpay ng lupang pangako, hindi naman nakita lang ni Moses eh. Kasi nga, may nagawa siyang kasalanan nung siya'y nagalit, inampas niya yung bato, lumabas ang tubig. Sabi ni Lord, dahil sa ginawa mong yan, nawala yung kabanalan ko. Hindi ka makakaapak sa lupang pangako, makikita mo lang. Kaya bago namatay si Moses, nakita niya na yung lupang pangako. Ang nakaapak lang sila Josue, si Caleb. Ito sasabihin ko sa inyo, hindi porkit nangako sa atin ng Diyos, minsan hindi sa atin nangyayari. Minsan sa anak mo, minsan sa apo mo, minsan sa henerasyon mo. Pero it doesn't mean hindi nangyari yung pangako ng Diyos sa atin. Di po ba? Nag-iintay tayo, ilang taong na ako ba't yung nangyayari? Huwag kang mainip. Yung pangako nga, nabigyan ka ng buhay na walang hanggan, sapat na yun eh. Mga previous na nga lang yung iba eh. Di po ba? Bakit tayo nalulungkot? Sabi nga, di ba sa Ecclesiastes, lahat, mayaman man, mahirap, mamamatay. May pera man o wala, mamamatay.
Kaya nga dapat sabi din paghandaan mo yung kamatayan kaysa sa pagsilang mo. Mas maganda ang kamatayan kaysa sa pagsilang mo. Bakit? Sa kamatayan ng mga mananampalataya, doon niya makukuha lalo ang tagumpay na galing sa ating Panginoon. Amen? Ang huling tagumpay na pagtagumpayan na sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo doon sa krus. Ang tanong ko po sa inyo, talaga po ba dala po natin yung bandera ng tagumpay? Yahweh Nissi. Hindi ko po sinasabi na laging maganda ang nangyayari, kaya nga everyday may laban po eh. Pero laging po pinapaalala sa atin, anak, kung si Moses nabihan ko na, Yahweh Nissi, ako yung Diyos na hindi nagbabago, Yahweh Nissi pa rin ako. Mawala man ng mundong ito, ang pagiging Yahweh Nissi ko, mananatili pa rin. Dahil ako ay ako. Amen? Sabi mo sa katabi mo, tagumpay ka. Ano man ang pinagdaranasan, tagumpay ka. Lagi mong titignan ang ating Panginoon. Lagi mong itaas ang bandila. Alam niyo po, hindi mo kailangan, baka naman dito, Pastor, pagawa pa ako ng baston para itaas. Hindi po, huwag tayong maging Katulad yung sinasabi po ditong baston, ito yung ating Panginoon. Minsan kung ano yung weakness natin, itaas mo sa Diyos, magtatagumpay ka. Para sa inawit natin kanina. Ano man yung pain, ano man yung magulo ngayon sa buhay mo, ano man yung lack ka ngayon, gawin mo itong offering kay Lord. Itataas mo to kay Lord. Kasi ang ating Panginoon, isang pangalan, Yahweh Nissi. The Lord is my banner of my salvation, sa iyong bandila ng aking tagumpay. Amen? Tayo pong lahat ay yumuko para sa ating panalangin. At sa oras ding ito, nais ko na kausapin mo ang Panginoon. Lahat tayo may pinagdadaanan. Lahat tayo, meron tayong problema. Lahat tayo, may tayong kinaharap. Parang si Moses, kalalabas lang sa pagkaalipin, meron na naman kalaban. Katatapos lang ng problema, meron na naman. Hindi lang isa, nagsasama pa, 3, 4. At yung kasinungalingan ng dyablo, ang ginagawa ng mundong ito na binihila ka palayo sa Panginoon. Yung nasa ng laman, yung sino pa rin ba ang nasusunod sa buhay mo? Pag sinabi ng Panginoon, huwag mong gawin, pero ikaw pa rin ang nasusunod. Ang hirap mong magtagumpay dito. Pero sinasabi sa iyo ng Panginoon ngayong umagang ito, ako ang bandila ng tagumpay mo. Kaya kong magtagumpay sa buhay mo kung naniniwala ka. Kung tutugon ka sa paglaban na ito, kaya mong labanan ka sapagkat sinabi na ng Diyos sa iyo, pinagtagumpayan ko na ito. Kaya tagumpay ka na. Panginoon, nandito po kami lahat. Umaasa, nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Kayo po ang aming bandera ng tagumpay. Di po namin kaya ang laban na ito, Panginoon. Katulad po ni Moses, Panginoon. Sa dami po ng mga kalaban nila na bago makuha yung lupang pangako, Panginoon. Ang dami nila nakaaway. Pero dahil pangako mo ito mangyayari, hindi magdidikta sa amin ng kasinungalingan ng kaaway na kami talunan, hindi namin kaya. Na ang buhay namin patungo, kasiraan, patungo, Panginoon, sa kawalan. Pero hindi, Lord, titingin kami. Kung anong ang pangako mo, kung anong sinasabi ng katotohanan, kung ano ang aming Diyos na Yahweh Nissi, yun po ang aming itataas. Kung sa ngayon, Panginoon, malabo, hindi kami makakita ng tagumpay, Lord, hindi ito nangangahulugan na hindi kami tagumpay. May kailangan mangyari upang magtagumpay kami. Ginagamit mo yung mga bagay na ito for the glory of your name, God. Makita namin, Panginoon, magtiwala kami sa inyo. Lagi kami manalangin sa inyo. Ano man ang kinaharap namin, kayo unang-una namin itataas. Hindi ang aming karunungan, hindi aming kakayahan, kundi kayo ang bandera namin. Kapag yun ang sinabi namin, magkakatotoo. Sapagkat ang aming salita ay may kapangyarihan. Sapagkat kami kawangis mo, ang bawat sinasabi namin ay may katugunan ng katuparan. Sapagkat, Lord, may kapangyarihan ito. At ang kapangyarihan na ito, na itaas ang iyong pangalan. Itaas ang bandila ng mga mananampalataya ang iyong pangalan ay tunay na maghahayag sa aming lahat. Lord, ngayon pa lamang nagpapasalamat na kami sa katugunan ng mga panalangin namin sa inyo sapagkat alam namin tagumpay kami. Alam namin, Panginoon,
na kayo ang magbibigay ng solusyon na lahat ng aming mga problema, aming suliranin o mga kabigatan, kalungkutan, o mga bagay na dinadown kami. Lalo na po yung pag-asa namin. Lord, ngayon, Lord, may kagalakan kami, may kapahingahan kami, sapagkat dangako kayo, lalabanan nyo ang lahat ng aming kaaway at hindi ito magtatagumpay sa aming lahat. Panginoon, marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon at sa oras